Napakaswerte naman ng Pilipina kasambahay na ito sa employer niya. Kontakin mo, reregaluhan ka ng panoorin na lang natin 'to. Swerte mo, ha? Makabili ng bahay. Matatandaang yan po ang isa sa mga kahulugan ng Canadian Dream. Sa huling immigration poll na isinagawa ng Omninews noong isang taon, di biro ang presyo ng mga bahay ngayon sa Canada, lalo na sa mga malalaking syudad sa bansa. Pero ang katuparan nito para sa isang Pinoy nanny, dumating sa di inaasahang pagkakataon. Narito ang report. Hindi namin kayo mababayaran. Sabi nila, "Oh, don't worry, Rebecca. It's for you." 6 na taon na bilang nanny si Rebecca Cruz sa pamilya Griffiths. Becca sa panganay na lalaki at kambal na babae ng kanyang employer. Yung lahat ng trabaho ng pag-alaga ng bata, nagpapadede, nagpapatulog, nagpapalit ng diaper, lahat po yon ang ginagawa ko. Pagtulog naman po, of course, kailangan kong kahit paano bilang para makatulong sa kanila, naglilinis ng bahay. Pumasok noon bilang live-in caregiver, dumaan sa iba't ibang employer hanggang mapunta sa pamilya Griffiths. Ay, simula pa po nung pumasok ako talagang very busy na po si Joanna. Bagong panganak siya dun sa panganay, araw-araw po kaming kasama pumupunta sa opisina niya. So nakikita ko na po yung mga empleyado niya na ang dami-dami doon. Talagang tiwalang-tiwala sila sa akin sa pag-aalaga ng mga anak nila. Kahit po sa school, sinasabi ng mga teacher na they're so attached to you, ganyan-ganyan. Sinasabihan ako na pag nasaktan daw sila, "Oh, I want my Becca, ganyan daw sila. Talagang akong nagpapatulog dun sa kambal ngayon. Katabi ko silang matulog, ayaw nila akong palisin. Hindi ako nakakaalis ng bahay hanggang hindi sila nakakatulog. I'm a female business owner that has 3 young kids, and I was building a company while raising a family and navigating COVID and all of those different things. And the truth is that I could not have done it without Rebecca's support. Si Joanna Griffiths ang nasa likod ng Canadian brand na Knix, isang women's underwear company. 2012 nang simulan niya ito. Taong 2022 nang bilhin ng isang kumpanya ang majority shares nito sa halagang higit $300 milyong. I went down to the kitchen and asked Rebecca what she wanted, and she said, her dream was to have a house, and we said, let's do it. And I just remember looking at Rebecca and saying to her, none of this would have been possible without you. And I have only been able to be successful at what I've done because we have such an incredibly strong family support system. 5 bahay po yata yung tinignan namin, nakasama siya. Minsan nga po nahihiya kami ng asawa ko. Siya pa yung magdadrive sa amin. Sabi ko kasi sa kanila, okay lang kahit na malayo na yung bilhin mo, at least may bahay kami. Sabi ko, no, sabi ng ganyan ni Joe, dapat malapit ka sa amin. 3-bedroom house na may basement sa Toronto ang pinili ni Griffiths kay Cruz. Walang mortgage na kailangang bayaran, katuparan ng Canadian Dream ng maraming immigrant. Pwede na po akong mag-retire na hindi ko iniisip yung kung may babayaran pa ako, kung saan ako pupulutin. Kasi po lahat ng nag-abroad is ang hirap po ng walang bahay, walang ipon. I'm a business owner, I'm a boss. I know that a lot of professions come with pensions and there's a retirement plan that's in place. And the reality is when you're a nanny, you often don't have that. And so the way that I looked at it as well was in giving them a house, I also was giving them a path to retire. You know what I mean? Sorry, I'm crying. I always cry. And I do think it's inappropriate. I think if I'm asking Rebecca to spend so much time with me and my family and we have so much, how can you not share that? Walang inasahang kapalitang serbisyo ng isang marangal na trabaho na kung iisipin ay dahilan kung bakit nagtatagumpay ang maraming pamilya. It brings me so much joy to see them happy. And from what I see, that house has also become a bit of a heart for their community as well. They host a lot, they're bringing people over. And I just think that that's incredible. I will stay loyal to them. I will love their kids more. Kung hanggang gusto nila ako, I will stay with them.
Kahit naman ho siguro sino, no? Kahit naman ho siguro ako. Is pakaswerte naman ni ate, no? Na bigyan siya ng ganung opportunity, no? Magkasariling bahay sa Canada pa. Ano, pakamahal ba naman ng bahay dyan sa Canada? Diba? Eh, lalo na dito, kaya dito nga sa UK, ganun din. Mahal ang bahay dito eh. Eh, pinag-iipunan ko pa nga yung gusto kong bahay na bilhin dito sa UK. Eh. Oh, yan siya. Sa lahat po ng mga kasambahay dyan, malay mo naman, mabigyan ka ng kayamanan ng amo nyo. Malay nyo, don't stop dreaming, ika nga nila. Sige na, makulit yung aking anak dito. Ingat po kayo. Sana all.